Sa mga huling araw, mabilis na umiinit ang sitwasyon sa himpapawid ng Middle East at ngayon may bagong ulat na lumabas na maaring magpabago sa takbo ng buong laban. Ayon sa mga report, ang United States ay seryosong naghahanda na para sa isang hakbang na matagal nang iniiwasan ng maraming administrasyon, ang aktwal na pagpapadala ng mga sundalo sa lupa. Sa isang napakalaking military deployment, libo-libong combat-ready Marines ang kasalukuyang ipinapadala papunta sa rehiyon ng Iran. Kasama nila ang isang buong amphibious assault fleet na mabilis na kumikilos papalapit sa Iranian coastline. Ngunit ang target ng operasyong ito ay hindi lang basta isang ordinaryong military base. Ang tinututukan nila ay isang lugar na itinuturing na pinakamahalagang asset ng Iranian regime. Isang isla na mahigpit na binabantayan at may napakalaking papel sa ekonomiya ng buong Islamic Republic. Sa madaling salita, kung may tinatawag na crown jewel ang Iran, iyon ang lugar na ito. Para maihanda ang posibleng operasyon, gumawa ang United States ng isang hakbang na halos hindi pa nila nagagawa noon sa ganitong sitwasyon. Kung babalikan ang kasaysayan, noong 1979, seryosong pinag-aralan ni President Jimmy Carter ang posibilidad na atakihin ang isla na yun. Ngunit sa huli, hindi niya itinuloy ang plano. Pagkaraan ng ilang taon, noong 1988 muling lumabas ang ideya na iyon sa panahon ni President Ronald Reagan. Muli nilang pinag-usapan ang pag-target sa parehong isla. Ngunit tulad ng nauna, hindi rin ito natuloy. Sa loob ng maraming dekada, nanatili itong isang opsyon na laging pinag-iisipan pero hindi kailanman ginagawa. Pero ayon sa pinakahuling ulat, mukhang nagbago na ngayon ang sitwasyon. Ayon sa report ng Wall Street Journal, kamakailan ay inaprubahan ni Defense Secretary Pete Hegseth ang kahilingan na magpadala ng isang amphibious ready group kasama ang isang Marine Expeditionary Unit papunta sa Middle East. Ang tinatawag na amphibious ready group ay isang mabilis na response force na special na idinisenyo para sa mga operasyon na nagmumula sa dagat. Kaya nitong magsagawa ng sea-based assault, espesyal na operasyon at kahit humanitarian missions kung kinakailangan. Karaniwan, ang isang ganitong grupo ay binubuo ng humigit kumulang 5,000 na personnel. Halos kalahati sa kanila ay Marines, ang mga sundalong sinanay para sa mabilis at agresibong landing operations, at ang natitirang kalahati naman ay mga sailors na nagpapatakbo sa mga barko at suporta sa dagat. Kung tutuusin, hindi sapat ang bilang na ito para sa isang full-scale invasion ng buong Iran. Ngunit para sa isang mas maliit at mas tiyak na target, maaaring sapat na ito. At dito nagiging kritikal ang sitwasyon dahil ang isla na pinag-uusapan ay hindi lang simpleng piraso ng lupa. Ito ang sentro ng isang napakahalagang bahagi ng ekonomiya ng Iran. Isang lugar na may direktang epekto sa financial survival ng buong Islamic Republic. Kaya kung sakaling magkaroon ng operasyon laban dito, hindi lang ito magiging ordinaryong military strike. Maaring ito ang isa sa pinakamalaking strategic blows na posibleng maranasan ng Iran. Ngayon mas alamin pa natin kung bakit napakahalaga ng islang ito sa Iran. And the reason for that is it's effectively a terminal. And the terminal allows very large tankers that can carry up to 85 million gallons of oil to be able to come up to the terminal quite easily and then come back down the Persian Gulf and out of the Straits of Hormuz out to China. China is the main user of Iranian oil. So why else is it important? It's also the economic lifeline to the Islamic Revolutionary Guard Corps, or the IRGC. And if you take that island and you hold it, then you're effectively cutting off their lifeline, their ability to be able to conduct war. Halos 90% ng lahat ng oil exports ng Iran ay dumadaan sa islang ito. Pero mahalagang malinaw ang isang bagay. Hindi dito mismo kinukuha o pinapampang langis. Ang totoo, karamihan ng langis ay nanggagaling sa mainland ng Iran. Dumadaan ito sa mahahabang pipelines papunta sa isla. Pagdating doon, iniimbak muna ito sa malalaking oil depots. Doon na rin ito inilalagay sa mga tanker ships bago ipadala sa iba't ibang bahagi ng mundo. At gaya ng alam ng marami, napakalaking pinagkukunan ng pera ng Iran ng oil revenue. Sa katunayan, ang Islamic Republic ay halos ibinigay na ang buong kontrol ng oil resources ng bansa sa IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps. Ibig sabihin, ang isla na ito ang isa sa pangunahing pinagmumulan ng pondo ng Revolutionary Guard, ang military force na direktang nagpoprotekta sa Iranian regime. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit matagal ng target ng United States ang lugar na ito. Sa loob ng maraming dekada, pinag-aralan na ito ng iba't ibang American presidents.
Pero hanggang ngayon wala pa talagang presidente na naglakas loob na umatake dito. Pero ayon sa mga ulat, nagbago yun kagabi. Kahapon, naglabas ng pahayag si President Donald Trump. Ayon sa kanya, ayon sa aking utos, nagsagawa ang United States Central Command ng isa sa pinakamalakas na bombing raids sa kasaysayan ng Middle East. Sa operasyong iyon, tuluyang winasak ang lahat ng military targets sa crown jewel ng Iran, ang Car Island. Sa katunayan, ang video na nakikita sa inyong screen ay mula mismo sa raid na iyon. Nakalauna na ibinahagi rin ni Trump. Ayon sa mga ulat, tinamaan ng mga strike ang iba't ibang military targets sa isla, kabilang ang missile sites, mining operations at ilang military installations. Pero nilinaw din ni Trump ang isang mahalagang detalye. Hindi umano tinamaan ang operasyon ng oil infrastructure ng Iran kahit sa ngayon. Kasabay nito, nagbigay siya ng malinaw na babala. Kung sakaling hadlangan ng Iran ang malayang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, maaaring muling pag-isipan ng Estados Unidos ang desisyon na huwag targetin ng Iranian oil facilities at dito muling nagiging mahalaga ang papel ng mga Marines. Matapos niyang i-anunsyo ang mga strike, diretsahang tinanong si President Trump kung iniisip ba ng Amerika na kunin o kontrolin ang isla. Ito ang naging sagot niya. Pakinggan ninyo. So the year was 1988. This future president, Donald Trump, was selling a book called The Art of the Deal. He gave an interview to a British newspaper, at which time you talked about Iran. You said we have to win back respect for America on the world stage, and you had stern words for the Islamic Republic. You said they've been beating us up psychologically, making us look like a bunch of fools. One bullet shot of one of our men or ships, I'd do a number on Karg Island. I'd go in and I'd take it. Now here in 2026, you are president. Are you thinking about taking Karg Island, where 90% of the Iranian oil goes through? And what do you think about, do you remember that interview and that school of thought? Yeah, but Brian, I can't answer a question like that. You should ask it. You should be even asking it. It's one of so many different things. It's not high on the list, but it's one of so many different things. And Okay. I can change my mind in seconds. But, you know, for you to ask a question, who would answer a question like that? I mean, you're asking me a question, Karg Island, okay, everything. Who would ask a question like that? And what fool would answer it, okay? Let's say I was going to do it, or let's say I wasn't going to do it. What would I tell you? Oh, yes, Brian, I'm thinking about doing it. Let me let you know what time and when it'll take place. It's not, you know, it's sort of a foolish question. A little surprising for you because you're a smart man. I am, but you were just pretty amazing that you thought about it in 1988. Mapapansin din na sa naging sagot, hindi naman talaga direktang itinanggi ang posibilidad na yon. Kung susuriin ang mga nangyari sa nakaraang mga taon, may isang pattern na paulit-ulit na lumalabas. Kapag nagdadala ang Estados Unidos ng malaking military assets sa isang rehiyon, kadalasan ay nagagamit din ng mga ito sa aktwal na operasyon. Hindi naman ibig sabihin na mauulit din agad iyon ngayon, pero mahirap din baliwalain ang ganitong trend sa kasaysayan. Mahalaga ring tandaan na maaring may ibang dahilan kung bakit ipinapadala ang mga Marines sa rehiyon. Sa ngayon wala pang malinaw na detalye kung ano talaga ang eksaktong misyon nila. Isang posibilidad na matagal nang pinag-uusapan ay ang isang Special Forces raid sa loob mismo ng Iran, partikular sa nuclear stockpile na matatagpuan sa Esfahan. May isa pang posibleng layunin, ang pag-secure ng shipping lanes sa Strait of Hormuz upang matiyak na malaya pa ring makakadaan ang mga international ships. At syempre may posibilidad din na naghahanda ang Estados Unidos na kontrolin ng ibang strategic island na nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng pondo ng Iranian regime. Sa puntong ito marami pang maaring mangyari, kaya ang tanging magagawa muna ay patuloy na bantayan ang mga susunod na developments. Ngayon naman pag-usapan natin kung paano tumugon ang Iran. Matapos ang babala ni President Trump, agad na naglabas ng pahayag ang Iranian Armed Forces. Simple lang ang naging sagot nila. Kung tatamaan ng Estados Unidos ang Iranian oil infrastructure, gaganti raw sila sa pamamagitan ng pag-target sa energy infrastructure ng buong rehiyon. Sa madaling salita, maaring tamaan ng mga oil facilities ng mga Gulf countries. Pero may isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Sa totoo lang matagal na nilang ginagawa iyon. Nagkaroon na ng mga pag-atake sa isang refinery sa Saudi Arabia. May mga ulat din ng pag-target sa refineries sa Qatar, pati na sa oil depot sa Bahrain. Bukod pa roon, may mga insidente rin ng pag-atake sa oil facilities sa Oman. At dito nagiging mahirap ipaliwanag ang aksyon ng Iran.
Sa loob ng mahabang panahon, ang paliwanag nila ay simple lang. Inaatake lang daw nila ang mga bansang may presensya ng US military bases. Pero kung titingnan ng Oman, wala naman itong US bases. Ibig sabihin kahit ang sarili nilang paliwanag ay hindi na rin tumutugma sa nangyayari. Sa ganitong sitwasyon tila nawawala rin ang bigat ng kanilang mga bagong banta. Dahil kung tutuusin, ginagawa na nila ang mga bagay na yon kahit wala pang bagong strike laban sa kanilang oil infrastructure. Kasabay nito, may isa pang kapansin-pansing pagbabago. Habang tumatagal ang sitwasyon, mas kumukonti ang mga missile launches at drone attacks na nagmumula sa Iran. Araw-araw tila bumababa ang bilang ng mga inilulunsad nilang armas. Ibig sabihin, ang military threat na matagal nilang ipinagmamalaki ay tila humihina na rin. Ngayon balik tayo sa deployment ng mga Marines at kung bakit mahalaga ang timing nito. Ang mga Marines na ipinapadala ay sakay ng USS Tripoli, isang amphibious assault ship na karaniwang nakabase sa Japan. Mula Japan papunta sa Middle East, karaniwang tumatagal ng humigit kumulang 10 hanggang 14 days ang biyahe. Nung una, sinabi ni President Trump na ang operasyon sa Iran ay maaring tumagal ng around 4 hanggang 5 weeks. Pero kamakailan, tila binabago na rin niya ang timeline na yon. Ayon sa kanya, mahirap daw magbigay ng eksaktong schedule dahil patuloy pang nagbabago ang sitwasyon sa ground. Sa kabilang banda, sinasabi rin niya na ang operasyon ay tila mas mabilis ang progreso kaysa sa inaasahan. Kung susuriin ang dami ng firepower na kasalukuyang inililipat sa rehiyon, may posibilidad na magpatuloy pa ang operasyong ito ng hindi bababa sa 2 weeks at maaaring mas mahaba pa. Sa parehong araw kahapon ng umaga, nagsagawa rin ng isang press conference sina Defense Secretary Pete Hegseth at General Dan Kane. Sa press conference na yon, maraming mahahalagang detalye ang lumabas. Isa sa mga unang tinanong ay ang assessment ng US intelligence tungkol sa kinaroroonan ng bagong Iranian Supreme Leader, si Mojtaba Khamenei. Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Iran may not even know. With every passing hour, we know, and we know they know, that the military capabilities of their evil regime are crumbling. They can barely communicate, let alone coordinate. They're confused and we know it. Our response? We will keep pressing, we will keep pushing, keep advancing, no quarter, no mercy for our enemies. Bukod doon, nagbahagi rin si General Kane ng ilang mahahalagang detalye tungkol sa mga nangyari sa operasyon. Ayon sa kanya, may ilang military actions na nangyari na ngayon lang ginawa ng Estados Unidos sa ganitong sitwasyon. Isa sa pinakamalaking halimbawa ay ang paggamit ng isang ATACMS missile upang pabagsakin ng isang Iranian submarine. Kung totoo man ito, magiging makasaysayan iyon dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ang ganitong uri ng missile laban sa isang submarine. At hindi lang yun ang mga detalye na ibinahagi niya. May iba pa siyang binanggit tungkol sa mga bagong taktika at operasyon na ginamit ng US military sa mga strike na ito. To project power beyond their borders and protect our deployed. In just the first 13 days of this operation, our artillery forces have made history. They fired the first precision strike missiles ever used in combat, reaching deep into enemy territory. They've used Army ATACMS to sink multiple ships, including a submarine, and they've done all of this with the precision and determination that comes from relentless training and trust in each other and in their weapon systems.